gawaing ito ay isang dula-dulaan na hinango mula sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Bawat tagpo ay isinulat ayon sa mga mahalagang pangyayari sa nobela na may pinaikling dialogo upang maging angkop sa pagtatanghal. Tinalakay rito ang mga isyong panlipunan gaya ng edukasyon, katiwalian at paghihiganti. Simon, buwan na pagkakaisa. Naroon si Isagani. Patay. Ako na lang. Simon. Unang tagpo, sa Bapor Tabo, patungong Laguna mula Maynila. Sa gilid ng bapor, nag-uusap sina Basilio at Isagani. Basilio, kamusta na pala si Kapitan Tiago? Ayaw pa rin bang magpagamot? Oo, lalo siyang umihina. Noong panahon namin, wala pa ang opyo. Di ko nga alam kung saan nagsimula ang ganyang bisyo eh. Ang opyo, matagal nang halaman yan. Hindi na yan bago sa ating panahon ngayon. Tama ka. Noon, abala pa tayo sa pag-aaral kaya hindi ito pinapansin. Kamusta na palang Akademya ng Wikang Kastila? Sa tingin ko, handa na silang lahat. Yung mga guro, lalong-lalo ng mga estudyante. Mabuti naman kung ganon. Sige, muna na ako. Pupuntahan ko pa ang tiyo ng kasama ko. Sabay na ako sa'yo, Basilio. Tara. Pagkatapos mo sa iyong tiyo, uwi ka rin bagay. Gusto ba may kain sa kanila? Ginong Simon. Gandang araw, Basilio. Kamusta ka na? Pauwi ka na ba? Opo, Ginoo. Yun ang iyong kasama. Kababayan mo ba? Hindi po. Pero magkalapit lang ang aming bayan. Hindi na ako nagpupunta sa mga lalawigan. Wala naman bumibili ng mga alahas doon dahil sa kahirapan. O baka po, hindi naman kailangan yung mga ganong bagay, Ginoo. Paumanhin, Ginoo. Mauna na po kami. Maghihintay pa ang tiyo ng aming kasama. Umalis sina Basilio at Isagani. Naiwang nag-iisip si Simon. Kalawang tagpo, sa daan patungo sa bahay ni Kapitan Tiago sa San Diego. May tutulong ba ako sa inyo, Ginong Simon? Anong ginagawa mo rito? Alala niyo pa ba? Dito tayo unang nagtagpo, 13 taon na ang nakalilipas. Kayo si Crisostomo Ibarra. Isang lihim ang nalaman mo. Lihim na maaaring ikapahamak mo. Bakit tila hindi na kayo ang taong nakilala ko noon? Ang pagkakatuklas mong ito'y banta sa aking paghiganti. Hindi mo dapat ito nalaman. Ngunit, Ginoo, nais niyo bang maulit muli ang inyong sinapit noon? Pinutulan kayong filibustero. Kung mawawala ka, mananatiling lihim ito. Madaling palabasin na pinatay ka ng tulisan. Kaya pala, nagkamali ako sa inyo. Balot ng kabulukan ang lipunan. At ang kabataan, walang tinig, umasamba sa mga dayuhan. Hindi totoo yan. Ang pag-aaral namin ng wikang Kastila ang siyang magiging daan upang makamit ang pagkakaisa at respeto. Buwat na pagkakaisa. Hindi kailanman naging atin ang wikang yan.
Noo, maliho kayo. Mas pinili ko ang landas ng kaalaman kaysa sa paghihiganti. Tanong mapapala mo sa pagtatapos mo? Mabubuhay mo pa ba ang ina't kapatid mo? Hahayaan mo na lang ba sila mabulok sa ilalim ng lupa? Kahit ako ay walang-wala, wala rin akong mapapala sa paghihiganti. Hindi ko na may babalik ang buhay nila. Ganyan din ako noon. Mas pinili kong malayunin. Pero ano, ako pa rin yung naging masama. Gumising ka, Basilio. Ako pa ang kamumuhian sa lahat ng dinanas mo. Ng lipunan. Ngunit kung magbabago ang isip mo, hanapin mo ako sa eskwela. Ikatlong tagpo sa bahay ni Kapitan Tiago sa San Diego. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa kaluluwa at mga ari-arian ni Kapitan Tiago. Isang malaking pagkakamali ang pagkakatiwala sa kanila. Pumanhin, kaibigan. Hindi nabigay ang nararapat dapat na pamana sa iyo. Hindi ko na hinangad yan. Mas importante ngayon ang pagtagumpay ng ating layunin. Tungkol sa akademya, may panahon sa pamahalaan ang petisyon. Ngunit may kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Kailangan ang mga praile ang magtuturo at hindi dapat ito maging sabiltan sa mga estudyante. Kung ganun, wala ring saysay. Iba ang ating layunin, ang magkaisa at magkaroon ng sariling tinig. Ngunit, huwag tayong tumigil. May pag-asa pa. Huwag tayong mawala ng pananalig. Para sa bayan. Para sa kinabukasan. Ika-4 na tagpo sa tahanan ni Simon. Ginoong Simon, naparito ako hindi bilang estudyante, kundi bilang isang Pilipino. Sumasama na ako sa inyong layunin. Ngayon mo palang nakita ang tunay na anyo ng lipunan. Ngayon mo lang nadama ang pait ng walang katarungan. Nawalan na ako ng lahat. Pamilya, kinabukasan. Ngayon, wala na akong kinakatakutan. Mabuti. Huli man, ikaw nga'y nakakarating pa rin. May malaking pagsabog ang magaganap sa kasal ni na Paulita at Juanito. Lahat ng makapangyarihan ay naroon. Isang pagsabog, isang pagwawakas. Ha? Ngunit si Isagani, mahal niya si Paulita. Kung yan ang natatanging paraan, ako'y kasama niyo. Ika-5 tagpo sa labas ng bahay ng kasalan ni na Paulita at Juanito. Sa lamparang ito, magwawakas ang lahat ng kasamaan. Kapag ito'y sumabog, matutupok ang makapangyarihan. Matatapos ang pang-aapi. Ginoong Simon, sigurado ba kayo? Naroon si Isagani, si Paulita. Lahat ay kailangang isakripisyo. Ang pagwawakas ay narito na. Ginoong Simon, tigil niyo ito. Hindi dapat silang mamatay. Huli na ang lahat. Wala nang atrasan. Hindi mo ba nakikita ang kailangan nating gawin? Kung may dapat mamatay, ako na lang. Hindi sila, hindi si Paulita. Isagani! Anong ginawa mo? Sa isang iglap, bumagsakan lahat. Nagtaksil ka sa bayan. Isagani. Hindi ko kayang pumatay para sa kalayaan. Hindi sa ganitong paraan, Ginoo. Ika-6 na tagpo sa bahay ni Padre Florentino sa tabing dagat. Sino ka ba talaga? Bakit ka narito? Ako si Simon. Ako si Ibarra. Ang taong binalot ng paghihiganti. Ngayon, Padre, lahat ng plano ko nasayang.
Di sa das makakamit tunay na kalayaan. Gusto ko lang ng katarungan. Gusto kong ipaghiganti ang aking ama, si Maria Clara, ang bayan. Ngunit ang pagiganti hindi pag-ibig para sa bayan. Ito'y para sa sarili lamang. Ito, mga alahas na sana'y pinambili ko ng revolusyon. Kunin mo ito, Padre. Isusuko ko ito hindi sa kamay ng mga kapagsamantala, hindi sa kalikasan na siyang tapat. Ikapitong tagpo, sa tabi pa rin ng dagat sa bahay ni Padre Florentino. Pagkatapos ng pagkamatay ni Simon, nag-iisa si Padre Florentino. Nagninilay siya sa mga nangyari, sa pagkatalo ng dahas, sa halaga ng sakripisyo, at sa pagdating ng tunay na kalayaan. Kalayaan, kailan ka darating sa aming bayan? Kung kailan ang mga Pilipino ay handang mag-alay, hindi ng dugo ng kapwa, kundi ng sariling dangal at buhay para sa iyo. Panginoon, gabayan mo ang aming bayan. Basbasan mo ang kabataang magtataguyod ng tunay na kalayaan. Kalayaang may hustisya, may pag-ibig, at may liwanag. Darating ang kabataang hindi lamang matapang, kundi marunong, may dangal, at may puso para sa bayan. Darating ang araw. Wala na si Simon. Wala na rin si Ibarra. Pero nandito kami. Kami ng mga anak ng bayan. Kami, ng mga pag-asa ng kinabukasan. Ano na namin ipagpapatuloy ang laban? Sa daas ba? Gaya ng kay Simon? O sa edukasyon? Gaya ng kay Basilio? Kung kami man ay gagalaw, hindi ito para sa sariling galit, kundi para sa inang bayan, ina na sugatan, ina na nalpastangan. Kami ang bagong tinig. Kami ang bagong pag-asa. At sa amin, muling mabubuhay ang Pilipinas. Ito, Tama ka. Nung panahon namin, Wala akong sakit ha. Yung yan, tagal ng halaman yan. Hindi na yan bago sa ating panahon ngayon. Ha? bakit tila... Tumawa ang... Okay, wag mo yan. Huwag kang tumingin sa akin kasi ganyan ka lang. Bakit tila hindi na kayo ang taong nakilala ko noon? hindi totoo yan. Ang pag-aaral namin ng wikang Kastila ang siyang magiging daan upang makamit ang pagkakaisa at respeto. Kahit ako ay walang Practice. Bakit tila... Ginoong Simon, sigurado ba kayo? Naroon si Isagani, si Paulita. Nawalan na ako ng lahat. Pamilya, kinabukasan. Ay, nauna ba yung kinabukasan? Ha? Ngunit si Isagani, mahal niya si Paulita. Ha? Hotdog. Ha?
Ano ba ganun ba? Ginong Simon. Kung may dapat mamatay, ako na lang, hindi si Paula.